मुझको जब परवाज दी मैंने खुद को तब आवाज दी, मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना। Kami magkakapatid. Yung nanay ko po, wala pong trabaho. Yung tatay ko, magsasaka lang po. Taga Bicol po kami. Dahil sa hirap ng buhay, nagdesisyon yung pamilya ko na ipapadala ko sa Manila para doon makapaghanap ng trabaho. Luwas po ako sa Manila. Tumira po ako sa tito ko, kapatid ng tatay ko. Nung una, parang ano yung buhay ko doon kasi maalaga siya sa akin. Yun pala, iba pala yung pag-ano niya kasi parang may motibo. Nagsimula po nung umalis yung asawa niya papuntang probinsya. Doon, naano ko na ayaw niyang lumabas ako. Tapos, bigla na lang niya po akong hinila sa kwarto. Ginagawa niya po palagi yun. Minsan po, hinihintay lang niya makaalis yung asawa niya papuntang trabaho. Tapos minsan hindi niya ako pinapapasok. Minsan naman po, pag tanghalian, galing sa trabaho, gusto niyang pauwiin ako. Yun, kasi po, gusto niya akong halayin. Ginagawa niya parati po sa akin yun, pag wala ng tao sa bahay. Dumating sa time na sinumbong ko po sa asawa niya. Pero hindi po ako pinapaniwalaan. Dahil sa sakit na nangyari sa akin, may kaibigan akong tomboy. Tapos sinumbong ko po sa kanya lahat ng pinaggagawa ng tito ko. Lahat ng sama ng loob ko po, sinasabi ko po sa kaibigan kong tomboy. Tapos ini-encourage na ako na umalis na lang dun sa bahay. Nung tumangka po ako umalis, nahuli po ako ng tito ko at binugbog niya ako. Yun po, lahat ng masasakit na bagay, sinasabi ko na lang po sa kaibigan ko. Nung nakahanap po ulit ako ng pagkakataon na umalis, na lumayas, doon na po, halos grabe yung ko na makaalis sa bahay. Kasi po, hinabol pa po ako ng tito ko. Buti na lang po at nakaligtas ako. Nung time na yun, sa tomboy po ako nakatira. Tumira po ako sa bahay ng tomboy. Doon po inaalagaan ako. Tinuturing po akong napaka-special na tao. At doon ko lang po naranasan yun. Hanggang sa nahulog po yung loob ko sa kanya. At pinangako niya po sa akin na alagaan niya ako. Akala ko maging masaya na ako nun. Akala ko nagtapos na po yung baunot ng buhay ko. Yun pala po, hindi pa pala. May kasamahan po ako sa trabaho na parang parating niya akong sinusundan. Nung isang beses po, nalaman po niya na umalis yung tomboy. Umalis sa bahay. Pumunta po siya sa bahay. At kasi siya po ay isang kaibigan ng tomboy. So pinapapasok ko siya. Noon po, nalaman kong lasing siya. Tapos, tinangkaan niya ako. Hanggang sa hinalay niya po ako ulit. Nagtangka po akong isumbong sa pulis yung pinaggagawa nila. Pero dahil po sa sobrang takot at kahihiyan na baka balikan nila ako, pili ko na lang pong ilihim na lang tong lahat nito. Walang araw na hindi ko naiisip
Minsan po, bigla na lang ako nagising at umiiyak. Minsan hindi na ako lumalabas sa bahay sa takot ko na makakita ng mga lalaki o sa takot ko makita ko yung mga taong gumawa sa akin. Minsan po, binabangungot ako. Ngayon po, tinutulungan ako ng tomboy na malagpasan lahat doon. Kahit minsan bumabalik sa isip ko yung mga ganong bagay, pero alam ko malalagpasan ko ito. Siya na po ang parating nag-aalaga sa akin. At sabi niya sa akin, hindi niya ako pababayaan. Hanggang sa makalimutan ko yung masasakit na bagay na nangyari sa akin. सोच को जब परवाज दी मैंने खुद को तब आवाज दी मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना मेरी सोच को जब परवाज दी